Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 901, panunumpa sa makalangit na daw. Biglang naglaho ang anyo ni Leland, na sinamahan ng alon sa kalawakan. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ni Ricardo. Gamit ang dalawang daliri na bumubuo ng espada, itinulak niya ang likod ni Ricardo. Sa sandali ng kanyang paghampas, isang kurap ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Leland. Si Elder Skywalker, na malapit nang nanunood sa labanan, ay nagpakita rin ng pag-aalala sa segundong iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakahinga siya ng maluwag. Ang espiritual na kapangyarihan ni Ricardo, na umabot sa isang panlabas na estado ng paglaya, ay patuloy na naglalabas ng larangan ng pag-iisip sa paligid niya. Sa sandaling nag-teleport si Leland sa kanyang likuran, nag-react na si Ricardo. Napansin din ni Ricardo ang panandaliang pag-aalinlangan ni Leland. So ito ang kapangyarihan ng spatial laws. Kung ito ay ibang tao, imposibleng bantayan ito. Isang kakayahan sa pagpatay ng Diyos. Sayang nakilala mo ako. Sa pagtama ni Leland, na-activate ni Ricardo ang kanyang divine ability ng Solid Earth Immortal Body. Sa pamamagitan ng Solid Earth Way na pinahusay ang kanyang banal na kakayahan, naabot ng kanyang depensa ang rurok nito. Dahil sa pisikal na katawan ni Sky Shaker, halos hindi magagapi si Ricardo. Klang! Sa mahinang tunog, ang mala-espada na mga daliri ni Leland ay tumusok sa likod ni Ricardo. Gaya ng inaasahan sa isang late-stage na Hollow Void na eksperto, ang hampas na ito ay agad na napunit ang likod ni Ricardo na parang tinusok ng isang matalim na espada. Parehong nasira ang Solid Earth Immortal Body at ang pisikal na katawan ni Sky Shaker. Nasugatan si Ricardo. Ngunit ito ay isang mababaw na sugat lamang. At pagkatapos, wala nang nangyari. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Adele Harper ang umiling at tahimik na magmuni-muni. Kung ang pag-atake ni Leland ay tumama sa kanya, malamang na nabutas ang kanyang katawan. Ngunit si Ricardo ay nagtamo lamang ng sugat sa laman. Ang gayong pagtatanggol ay simpleng nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Swish! Sa isang iglap, tumalikod si Ricardo at sinuntok si Leland. Gulat na gulat pa rin si Leland. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos niyang tamaan ng buong lakas ay nasugatan lang niya ang laman ng kalaban. Sa orihinal, maaari sana siyang gumamit ng mga special na batas upang i-distort ang nakapalibot na espasyo at ilihis ang pag-atake ni Ricardo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi siya nakapag-react sa oras. Habang papalapit ang pag-atake, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Leland, na nakaramdam ng matinding panganib. Boom! Ang kamao ni Ricardo ay dumapo ng husto kay Leland nang walang anumang pananibik. Path! Dumura si Leland at pinalipad. Sa paglipad, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw at matagal na takot. Ang lakas ng suntok na iyon ay direktang winasak ang kanyang proteksyong enerhiya, na nagpalala sa kanyang panloob na mga pinsala. Maaaring masira ang ulo mo sa suntok na iyon. Pero dahil nagpigil ka, ibabalik ko ang pabor. Mahinahong sabi ni Ricardo habang nakatingin kay Leland. Ang sandali ng pag-aalinlangan ni Leland ay hindi direktang nagligtas sa kanyang buhay. Katulad nito, hindi na target ni Ricardo ang mahahalagang puntos ni Leland. Gusto mo pa bang lumaban? Tumaas ang kilay ni Ricardo at nagtanong. Hindi na kailangan. Ang salamin ng mga pagsubok ay sa iyo. Tretuhin mo lang ng mabuti. Huminga ng malalim si Leland. Bagamat ayaw niya, alam niyang ang patuloy na pakikipaglaban kay Ricardo ay hindi haantong sa tagumpay. Isang maling galaw at baka matapos na siya. Ang kanilang lakas sa pag-atake ay maihahambing. Ngunit masyadong halimaw ang depensa ng kalaban. Walang katapusang pakikipaglaban ng hindi siya kayang patayin ano ang mabuting may dudulot ng teleportasyon. Sa sandaling ito, hindi alam ni Leland na may isa pang hakbang si Ricardo na tinatawag na Dragon Tiger Dual Form Fist. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin niya? Huwag kang mag-alala. Kinilala ako ng Mirror of Trials bilang master nito dahil kaya ko itong ayusin. Siyempre, gagamutin ko ng maayos. Tumango si Ricardo at sinabing. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw.
Kaya mo bang ayusin ang Mirror of Trials? Kaya't hinigup mo ang lahat ng kapangyarihan ng araw at buwan sa loob nito, hindi ba? Ang salamin ng mga pagsubok na nagiging madilim at madilim ang lahat ng iyong ginagawa. Galit na pinandilatan ni Master Ho si Ricardo at galit na nagtanong. Hehe. Tumawa si Ricardo nang hindi nag-aalok ng anumang pagtatanggol. Sige. Dahil malinaw ang resulta, hindi na kailangang pag-isipan pa ito. Kung ang salamin ng mga pagsubok ay mabuti o masama ay negosyo na ngayon ni Ricardo. Mahinahong sabi ni Elder Skywalker, kumikinang ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Ricardo. Talagang humanga sa kanya ang binatang ito. Nang marinig ito, muling bumantong hininga si Master Ho ngunit wala nang sinabi pa. Makalipas ang 1 oras. Matapos ang 10 binhi ng Star Path ay halos gumaling mula sa kanilang mga pinsala. Pinangunahan ni Elder Skywalker at ng ilang kasamang Order Wardens ang 10 binhi ng Star Path sa kailaliman ng teritoryo ng sekta ng Kunlun Divine Mountains. Bagamat isa lamang itong teritoryo ng sinaunang sekta, ang domain ng Kunlun Divine Mountains ay sumasaklaw ng mahigit 1,000 milya. Ang malawak na hanay ng bundok ay tila walang katapusan sa isang sulyap. Lumilitaw na ang Kunlun Mountain sa labas ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang tunay na anyo ng mitolohiyang sagradong bundok na ito ay nasa loob ng teritoryo ng Kunlun Divine Mountains. Gamit ang aerial artifact, pagkatapos maglakbay ng ilang daang milya kasama ang Seeds of the Star Path, huminto si Elder Skywalker at ilang makapangyarihang Order Wardens. Sa ibaba ng mga ito ay isang nakahiwalay na domain sa loob ng isang domain na nilikha ng isang array formation. Ito ay isang outpost na itinayo ng organisasyon ng Order Warden sa loob ng Kunlun Divine Mountains. Hindi lamang sa Kunlun Divine Mountains kundi pati na rin sa mga teritoryo ng 4 na pinakamalakas na sinaunang sekta, mayroong mga outpost ng organisasyon ng Order Warden. Ang domain na ito sa loob ng isang domain ay kabilang sa organisasyon ng Order Warden. Kahit na ang matataas na miyembro ng Kunlun Divine Mountains ay hindi pinayagang lapitan ito. Matapos makapasok dito, pinangunahan ni Elder Skywalker si Ricardo at ang iba pa sa ilalim ng lupa at sa wakas ay pumasok sa isang underground hall. Sa itaas ng underground hall na ito ay isang nakasisilaw na mabituing kalangitan. Sa gitna ng mabituing kalangitan na ito ay isang asul na tubig na planeta. Pagtingala dito, nakaramdam si Ricardo ng kakaibang sensasyon sa kanyang puso. Tila ba ang pagtayo dito at pagtingin sa Earth sa mabituing kalangitan na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Para bang may nararamdaman siyang emosyon mula sa planetang ito. May emosyon din ang mga planeta. Mga kabataan, binabati kita sa pagiging Seeds of the Star Path. Ang organisasyon ng Order Warden ay hindi na magsisikap sa pag-aalaga sa iyo. Kung hanggang saan ang maaari mong gawin ay nakasalalay sa iyong sariling pagsisikap at kapalaran. Sana makatayo kayong lahat sa tuktok ng mundong ito. Mataimtim na sinabi ni Elder Skywalker sa sandaling ito. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatingin sa 10 binhi ng Star Path. Nang marinig ito, bumakas ang pananabik at pananabik sa kanilang mga mata. Ngunit sa sumunod na segundo, nagbago ang tono ni Elder Skywalker nang same time niyang sinabi, "Gayunpaman, bago ka namin alagaan, kailangan kong manampa ka sa kalooban ng makalangit na daw ng mundong ito." Kabanata 902, Plano ng Proteksyon. Nanunumpa. Nang marinig ang mga salita ni Elder Skywalker, ang mga binhi ng Star Path na naruroon ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Tama na yan. Hinihiling ka ng organisasyong Order Warden na manampa sa Heavenly daw. Tumango si Elder Skywalker, seryosong nagsalita. Maaari ko bang itanong, Senyor, anong uri ng panunumpa ang kailangan nating isumpa? Tanong ni Leland. Kailangan kong sumumpa ka ng isang same time na panunumpa sa kalooban ng Earth's Heavenly daw. Kahit kailan, anuman ang posisyon mo o kung anong kapangyarihan ang taglay mo, dapat mong ipaglaban ang mundong ito. Ipinagbabawal kang ipagkanulo ang kalooban ng Heavenly daw ng mundong ito, sabi ni Elder Skywalker bawat salita. Nang marinig ito, ang 10 binhi ng Star Path na naruroon ay natigilan at nagulat.
Hindi nila inaasahan ang ganoong panunumpa. Noong una, inisip ng lahat na kahit na kailangan nilang manampo ng isang panunumpa, ito ay isang pangako ng katapatan sa organisasyon ng Order Warden. Ngunit ngayon, kailangan nilang manampo na ipaglaban ang mundong ito kahit na ano. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa isang sandali, ang lahat ay napuno ng haka-haka. Hindi kaya may mga kaaway mula sa ibang mundo sa universo na ito. O mayroon bang pag-iral sa Earth na sumasalungat sa kalooban ng Heavenly Dawn ng mundong ito? Sa sandaling ito, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Ricardo. Nanumpa sa kalooban ng Earth's Heavenly Dawn. Ang mundong ito ay may sariling kalooban. Hindi man lang siya nagulat. Kung hindi, saan magmumula ang mga batas ng Heavenly Dawn? Dapat nagmula ang mga ito sa kalooban ng Heavenly Dawn ng mundo, tama ba? Bukod dito, nang makipag-usap sa kalooban ng tagapagtatag ng Kunlun sa salamin ng mga pagsubok, alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon ng gayong kalooban. Kahit na ang isang micro-world ay may sariling Heavenly Dawn na kalooban, pati na ang Earth, isang planeta na nagpalaki ng sibilisasyon. Ang iyong kasalukuyang antas ay napakababa pa rin. Hindi mo na kailangang malaman ang lahat ng malinaw. Hindi lang ikaw. Kahit na hindi ko lubos na nauunawaan ang ilang ganap na sekreto. Kung maaari mong tanggapin ang sumpa na ito, isumpa mo ito sa mga bituin sa itaas. Kung hindi mo ito matatanggap, ang iyong katayuan bilang binhi ng Star Path ay babawiin. Timbangin ninyo ito, mahinahong sabi ni Elder Skywalker. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na may tiyak na talas habang nakatitig sa 10 henyo na naruroon. Maya-maya, isang mahinang tawa ang narinig. Si isa ang unang sumulong, tinatanggap ko. Nang may nagsalita, mabilis namang sumunod ang iba. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko rin. Walang hindi katanggap-tanggap dito. Tayo ay ipinanganak at lumaki sa mundong ito. Ang panunumpa ng katapatan sa Earth's Heavenly Dawn ay hindi mapag-aalinlanganan. Tama. Tanggap ko na rin. Nang walang pagbubukod, ang lahat ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon na manampo sa panunumpa, kasama si Ricardo. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nadama nilang lahat na walang mali sa sumpa ng langit na daw na ito. Sila ay ipinanganak at lumaki sa mundong ito. Kung lumitaw ang mga kaaway mula sa ibang mundo, natural na lalaban sila para sa mundong ito. Ang paninindigan na ito ay hindi mapag-aalinlanganan para sa sinumang practitioner sa Earth. Wala itong kinalaman sa mga personal na sama ng loob o posisyon. Ang panunumpa ng gayong panunumpa kapalit ng pagsasanay ng organisasyon ng Order Warden ay hindi nagbigay ng psikolohikal na pasanin para sa 10 binhi ng Star Path. Sige, manampa ka. Tumingin si Elder Skywalker sa 10 individual at tumango bilang kasiyahan. Umuurong ang talas ng kanyang mga mata. Nang matapos siyang magsalita, may boses na namang nagtanong. Senyor, may isa pa akong tanong. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Ricardo. Ano ito? Bago manampo ng panunumpa, maaari kang magtanong ng anumang nais mong malaman. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng aking makakaya, mataimtim na sabi ni Elder Skywalker. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Ricardo sa malamig na kinang habang sinusulyapan sina Harlow at Isa. Sa wakas, itinuon niya ang kanyang tingin kay Isa, hindi itinatago ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Maaari niyang huwag pansinin si Harlow. Wala siyang dahilan para patayin siya. Pero si Isa, hinding-hindi bibitaw si Ricardo. Ang pagsasabi na ito ay isang laban hanggang kamatayan ay hindi isang pagmamalabas. Naramdaman ni Isa ang titig ni Ricardo at ang kanyang mga mata ay kumislap din ng makamandag na puot, ang kanyang mukha ay namilipit sa isang panunuya. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, hindi niya maiwasang magpakita ng bakas ng takot. Senyor, gusto kong itanong kung pinahihintulutan bang magpatayan ang Seeds of the Star Path. Tanong ni Ricardo na nagngangalit ang mga ngipin habang nakatitig kay Isa. Nang marinig ito, napangiti si Isa ngunit walang sinabi, naghihintay sa tugon ni Elder Skywalker. Tumawa si Elder Skywalker nang marinig ito, kaya mo. Pero hindi ngayon. Ang organisasyong Order Warden ay dumaan sa maraming paghihirap at nagbayad ng mataas na presyo upang piliin ang mga binhi ng Star Path.
Dahil napili ka, talagang hindi ka namin papayagang patayin bago ka man lang lumaki. Sa makatuwid, ang organisasyon ng Order Warden ay nagtatag ng isang Seed of the Star Path Protection Plan. Nang marinig ang unang bahagi ng kanyang tugon, agad na nagningning ang mga mata ni Ricardo. Ngunit habang nagpatuloy si Elder Skywalker, nagsalubong ng malalim ang kanyang mga kilay. Anong ibig mong sabihin? Nakaramdam si Ricardo ng naiinip na pagnanasa na patayin si isa pagkalabas niya sa bulwagan na ito. Ngunit ngayon narinig niya ang tungkol sa ilang binhi ng Star Path Protection Plan. Napatingin din ang lahat kay Elder Skywalker na may nag-aalab na kuryosidad. Pagkatapos ng lahat, ang binhi ng Star Path Protection Plan na ito ay tila malapit na nauugnay sa lahat ng 10 sa kanila. Ang Seed of the Star Path Protection Plan ay mahalagang idinisenyo upang maiwasan ang iyong mga napaaga na pagkamatay. Hanggang sa marating ng bawat binhi ng Star Path ang Shattered Void Realm, kayong 10 ay ipinagbabawal na magpatayan. Bukod pa rito, aabisuhan ng organisasyon ng Order Warden ang lahat ng sinaunang sekta na huwag kang saktan. Kung hindi, mahaharap sila sa matinding paghihiganti mula sa organisasyon ng Order Warden. Kung ang iyong buhay ay nanganganib, kahit na paksay ng buong angkan ay posible. Sabi ni Elder Skywalker na may tonong puno ng pangingibabaw at awtoridad. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga mukha ng 10 binhi ng Star Path ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkamangha at pananabik. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng dagdag na proteksyon na alindog. Sa pag-back up sa kanila ng organisasyon ng Order Warden, walang maglalakas loob na guluhin sila. Kabanata 903, ang gabay. Ang plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path ay malinaw na nagpapakita ng pangingibabaw ng organisasyon ng Order Warden. Sa madaling salita, ang sinumang manggahas na banta sa paglaki ng binhi ng Star Path ay haharap sa paghihiganti mula sa organisasyong Order Warden. Baka makaharap pa sila ng annihilation. Tila ang organisasyong Order Warden lamang ang may ganitong kumpiyansa at awtoridad. Siyempre, hindi ka dapat maging ganap na kalmado dahil lang sa planong proteksyon na ito. Laging may mga extremist at mga panganib na kahit ang organisasyon ng Order Warden ay hindi makontrol. Higit pa rito, kung magalit ka sa iba at mapatay bilang ganti ng mga makapangyarihang miyembro ng ibang mga sekta o pamilya, ang organisasyon ng Order Warden ay hindi makikialam para sa iyo. Mataimtim na sinabi ni Elder Skywalker. Nang marinig ito, naunawaan ng lahat na naruroon. Gayunpaman, ito ay medyo nangingibabaw. Sa madaling salita, hanggat hindi pa nila nararating ang Shattered Void Realm, maaari nilang salakayin ang iba ng walang takot na gantihan sila bilang Seeds of the Star Path. Sa sandaling ito, itinuro ni Ricardo si isa at tinanong si Elder Skywalker, Senyor, ibig sabihin kung maabot niya ang Shattered Void Realm, mapapatay ko siya. Malamig na bumantong hininga si isa nang marinig ito. Ricardo, sigurado ka bang papatayin mo ako at hindi ang kabaliktaran? Papatayin kita. Ricardo said through gritted teeth. Tumango si Elder Skywalker, oo. Kung maabot ng sinuman sa inyo ang Shattered Void Realm, aalagaan ka pa rin ng organisasyon ng Order Warden ngunit hindi ka na mapapailalim sa plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path. Pagkatapos ng lahat, kailangan natin ng malakas na mga individual na maaaring tumayo sa kanilang sarili, hindi mga greenhouse na bulaklak. Ang layunin ay tiyaking hindi ka mamamatay ng maaga. Kapag nakapasok ka na sa Shattered Void Realm, hindi na makikialam ang organisasyon ng Order Warden sa anumang personal na hinaing na maaaring mayroon ka sa iba. Oh, at isa pa, kung nabigo kang maabot ang Shattered Void Realm sa loob ng 2 taon, ibig sabihin, limitado ang potensyal mo, at aalisin ka sa binhi ng Star Path. Nang marinig ito, tumango si Ricardo at pinandilatan si isa, sana makarating ka kaagad sa Fragmentation Void. Ang hindi mapatay si isa ngayon ay talagang isang panghihinayang para kay Ricardo. Gayunpaman, ang araw na iyon ay hindi dapat malayo. Naabot na ni isa ang late-stage Hollow Void at sa pag-aalaga ng organisasyon ng Order Warden, maaaring maabot ang Shattered Void Realm. Hindi naniniwala si Ricardo na sadyang pipigilan ni isa ang kanyang pag-unlad dahil sa takot sa paghihiganti.
Kung nabigo si Isa na maabot ang Shattered Void Realm sa loob ng 2 taon, aalisin pa rin siya sa Seed of the Star Path, at maaari pa rin siyang patayin ni Ricardo. Hey, pareho sa iyo. Ngumisi si Isa, puno ng puot at pagpatay ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Ricardo. Kinasusuklaman ni Ricardo si Isa dahil halos patayin niya ang kanyang anak na babae noong nakaraan, at pantay na kinasusuklaman ni Isa si Ricardo. Dahil kay Ricardo, pinaalis si Isa sa kanyang pamilya at namuhay na parang ligaw na aso. Tuluyan na siyang nawalan ng pagkalalaki at naging eunuch. Sa sandaling ito, nang marinig ang mga salita ni Elder Skywalker, ang iba ay nakaramdam din ng pagkaapurahan. Ang pagkabigong makapasok sa Shattered Void Realm sa loob ng 2 taon ay mangangahulugan ng pagkawala ng kanilang kwalifikasyon bilang Seeds of the Star Path. Ang 2 taon ay hindi masyadong mahaba o masyadong maikli. Maraming makapangyarihang Hollow Voids ang natigil sa tuktok ng late-stage Hollow Void sa buong buhay nila nang hindi nakakalusot. Sige, dahil naiintindihan ng lahat, sumumpo sa kalooban ng langit na maging tunay na mga binhi ng Star Path. Sabi ni Elder Skywalker. Kasunod nito, si Ricardo at Siyam na iba pa ay nanumpa ayon sa mga kinakailangan. Kung ipagkanulo nila ang kalooban ng langit sa mundong ito, sila ay lubos na malipol. Talagang malupit ang panatang ito. Ngunit walang nakitang problema ito. Bilang mga katutubong magsasaka sa Earth, paano nila ipagkanulo ang mundong ito? Sige, sa susunod, ang organisasyon ng Order Warden ay magtatalaga sa bawat isa sa inyo ng isang gabay. Ang isang gabay ay katulad ng iyong Panginoon. Sila ang magdidisenyo ng iyong landas sa paglago na iniayon sa bawat isa sa iyo, na nagbibigay ng mga kinakailangang mapagkukunan at payo sa paglilinang. Ang daan sa kabila ng Hollow Void Realm ay mahaba. Magtrabaho ng husto, sabi ni Elder Skywalker ng may pananabik. Kasunod nito, pinamunuan ng mga kinatawan mula sa organisasyong Order Warden ang bawat binhi ng Star Path sa iba't ibang sikretong silid. Sa bawat silid ay naghihintay ng kani-kanilang mga gabay. Para kay Ricardo, si Elder Skywalker mismo ang naghatid sa kanya sa kanyang silid. On the way, si Ricardo ay taos-pusong nagpasalamat sa kanya, "Senyor, thank you for standing up for me kanina. Kung hindi, hindi ko alam kung paano pangasiwaan ang mga bagay sa Kunlun Divine Mountains. Baka kinailangan kong sumuko sa Mirror of Trials na iyon." Nakangiting pilit si Elder Skywalker. "Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Tungkulin ko ito. Ngunit binata, naging binhi ka pa lang ng Star Path at mahal na mahal ang organisasyon ng Order Warden. Alam mo ba kung magkano ang binayaran namin dahil nasira mo ang Mirror of Trials?" Mukhang nahihiya si Ricardo. Hindi niya alam ng eksakto ngunit maaari niyang hulaan na ito ay makabuluhan. Ang salamin ng mga pagsubok ay isang sinaunang kayamanan na nagsasabing ito ay isang maliit na mundo mismo. Bago ito nasira, mayroon pa itong sariling araw at buwan, na nag-aalaga ng iba't ibang makalangit na materyal at makalupang kayamanan pati na rin ang mga ibon at hayop. Ang espiritual na enerhiya sa loob ay hindi kapani-paniwalang mayaman. Ang gayong banal na bagay ay higit na mahalaga kaysa sa isang espiritual na ugat. Nagdulot ako ng gulo sa organisasyon. Kapag nakamit ko ang malaking lakas sa hinaharap, babayaran ko ang 10 ulit. Awkward na sabi ni Ricardo. Hindi na kailangan ng kabayaran. Panatilihin lamang ang iyong paninindigan kung ang paksayon ng mundong ito ay nahaharap sa isang krisis. Puntahan natin ang iyong gabay at kolektahin ang iyong mga mapagkukunan sa unang yugto ng paglilinang. Ikanaway ni Elder Skywalker ang kanyang kamay ng may pag-aalinlangan. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ricardo na magtanong, "Senyor, may banta bang krisis sa mundong ito?" Mga sibilisasyong extraterrestrial. Bilang isang binata na lumalaki sa isang modernong lungsod, ang imahinasyon ni Ricardo ay tumakbo ng ligaw. Sa mga panata sa kalooban ng langit at mga pag-uusap tungkol sa pakikipaglaban para sa mundong ito, hindi niya maiwasang mag-isip-isip. Posible bang may mga panlabas na kaaway mula sa ibang mga mundo na darating upang salakayin ang Earth? Extraterrestrial Cultivator. Mga dayuhan. Kabanata 904, Call Me Sister. Tungkol dito, hindi pa rin sinagot ni Elder Skywalker si Ricardo,
o marahil ay talagang hindi niya alam. Sinabi lang niya sa kanila na ang mga bagay na ito ay hindi para sa Ricardo na magtanong tungkol sa ngayon. Si Ricardo ay nagsusumikap lamang at walang intensyon na pag-aralan ng malalim ang bagay na iyon. Masyadong maila para sa kanya ang mga ganoong bagay. Ang pinaka-inaalala niya ay ang sumpa ng kanyang anak at ang galit ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Elder Skywalker si Ricardo sa isang lihim na silid. Sa loob ng silid, 2 tao na ang naghihintay. Isang lalaki at isang babae. Ang babae ay nakasuot ng kulay ube, tila nasa 30s, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at lalim. Ang lalaki ay mukhang nasa edad 50, na may hindi kapani-paniwalang matatag na pangangatawan. Nakaupo siya roon, para siyang maliit na bundok. Lalo na yung 2 braso, na kasing kapal ng mga higanteng sawa. Siyempre, ito lang ang hitsura nila. Sa organisasyon ng Order Warden, malamang na walang napakabata na miyembro. Madam, ipaubaya ko na sa iyo ang batang ito. Pagkapasok, kinausap ni Elder Skywalker ang babae na naka-purple at saka umalis. Ang katotohanan na tinawag niya itong madam ay nagpapahiwatig na ang babaeng naka-purple ay tiyak na hindi kasing bata ng kanyang hitsura. Sa sandaling ito, sinimulang suriin ng babaeng naka-purple at ng matipunong lalaki si Ricardo. Tila tumagos sa katawan ni Ricardo ang kanilang mga titig. Ako si Ricardo. Pagbati sa inyong dalawa. Pagharap sa kanilang mga titig, medyo nabahala si Ricardo at sinalubong sila ng nakakuyom na mga kamay. Pakiramdam niya ay hindi maarak ang dalawang ito tulad ng malalalim na pool. Ang kanilang lakas ay tila mas nakakatakot at nakakatakot kaysa kay Elder Skywalker. Manam, hindi masama. Hindi masama. Isang magandang panla. Anak, hindi kailangang kabahan. Ang pangalan ko ay Mona Woodward. Pwede mo akong tawaging Ate Mona. Simula ngayon, ako na ang magiging gabay mo. Ang lalaking ito naman, hindi mo na kailangang kilalanin. Anyway, temporary lang ang paggamit niya. Tumango ang babaeng naka-purple kay Ricardo at nagpakilala. Sa wakas, itinuro niya ang matipunong lalaki at binanggit siya ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang mga salita, ang matipunong lalaki ay sumangot ng malamig at hindi nasisiyahang sinabi, "Ikaw matandang hag. Halos 100 taong gulang ka na at nagpapanggap ka pa ring kapatid sa harap ng mga kabataan. Walang hiya. Ikaw Cassian. Gusto mo na bang mamatay?" Nanlamig ang mukha ni Mona Woodward sa narinig at madiin niyang tanong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umubo at, nang makita ang kanyang reaksyon na parang pusa na naapakan ang buntot, ay muling umubo at tumigil sa pag-provoke sa kanya. Sa sumunod na segundo, tumingin siya kay Ricardo at sinabing, "Young fellow, just call me Master Cassian. Magpapakilala ako. Ako ay isang artifact craftsman. Sa pagkakataong ito nandito ako para gumawa ng sandata para sa iyo ayon sa kahilingan ng organisasyon. Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. I will try my best para makilala sila." Hehe. With that, ngumisi si Master Cassian kay Ricardo. Ang kanyang titig ay tila interesadong-interesado kay Ricardo, nakangiting medyo nakakatakot, na nagpapahirap kay Ricardo. "Sige. Pagbati, Master Cassian." Bulong ni Ricardo sa kaloob-looban ngunit magalang na binati siya sa ibabaw. Enough with the formalities. Hindi na kailangang mag-abala sa impotent na matandang ito sa ngayon. Una, ipakilala ang iyong sarili sa akin ng detalyado. Tandaan, walang iwanan. Pagkatapos lamang ay matutulungan kitang bumalangkas ng pinakamahusay na plano para sa pagpapabuti ng iyong lakas at tulungan kang patuloy na magtagumpay. Sa sandaling ito, ikinaway ni Mona Woodward ang kanyang kamay at sinabi kay Ricardo. Nang marinig ito, saglit na nag-alinlangan si Ricardo. Upang ihayag ang lahat tungkol sa kanyang sarili ng detalyado. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ilantad ang lahat tungkol sa kanyang sarili? Hindi ba medyo imprudent iyon? Ano? Natatakot ka ba na kapag alam ko ang iyong mga card, ito ay makakasama sa iyo o na ako ay nagnanasa sa iyong mga bagay? Isa na akong dalubhasa sa entablado ng mahusay na sasakyan. Kung may gusto akong gawin sa'yo, kaya mo bang pigilan? Kailangan bang lokohin kita?
Nang makita ito, napangisi si Mona Woodward. Ah, tama ka. Sagot ni Ricardo na may awkward na ngiti nang marinig ito. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mga alon ng pagkabigla sa kanyang puso. Isang dalubhasang dalubhasa sa entablado ng sasakyan. Ang babaeng ito na naka-purple ay talagang nasa itaas ng Shattered Void Realm. Isang dakilang dalubhasa sa yugto ng sasakyan. Hayes. Nabalitaan na ang pinakamababang antas ng mga eksperto sa organisasyon ng Order Warden ay nasa Shattered Void Realm. Talaga, nakakatakot. Pero ano ang tinawag mo sa akin? Gayunpaman, nang marinig ito, muling nanlamig ang mukha ni Mona Woodward habang binalot ng pressure si Ricardo. Ate, tama ka. Dahil sa pressure ay nagbago agad ang ekspresyon ni Ricardo at mabilis niyang inayos ang sarili. Mas katulad niyan. Pagkatapos ay binawi ni Mona Woodward ang kanyang panggigipit at iritadong sinabi, kalimutan mo na ito. Kahit na hindi mo sabihin sa akin ang lahat, nakikita ko pa rin ang karamihan nito. Kung mayroong anumang mga pagkukulang, maaari mong dagdagan ang mga ito sa iyong sarili. Perpektong opisya na pangangatawan na may dalawahang espesyal na katangian ng lupa at kidlat. Lightning Way at Solid Earth Way, embryonic form ng Way of Death, lakas ng chi refinement sa early stage hollow void level. Lakas ng kaluluwa sa yugto ng external release. Sa puntong ito, ang mukha ni Mona Woodward ay nagpakita ng isang bakas ng interes habang sinabi niya, ang pinakakawili-wili ay ang iyong pisikal na katawan ay napakalakas. Talagang nagtataglay ka ng sky shaker level na pisikal na katawan. First, tunay na isang magandang panla. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon kang specialized na martial techniques para sa pagsasanay ng iyong pisikal na katawan, di ba? Nang marinig ang kanyang mga salita, si Ricardo ay lihim na namangha. Lahat ng tungkol sa kanya sa ibabaw ay nakita ni Mona Woodward. Isang dalubhasang dalubhasa sa entablado ng sasakyan. Talagang pambihira. Gayunpaman, iniisip niya kung napansin ba ni Mona na mayroon pa ring Dragon Ancestor Soul na nakatago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi alam ni Ricardo kung anong level na ang narating ng dating Dodror Dragon. Ngunit kung isa sa alang-alang ang gayong mga nilalang ay maaaring maging mga alamat at alamat, sila ay dapat na nasa tuktok ng kapangyarihan. Malamang sa itaas ng yugto ng Great Vehicle at tiyak na mas malakas kaysa sa babaeng naka-purple. Malamang na hindi niya ito matutuklasan. Sa ganitong paraan, sinabi ni Ricardo kay Mona Woodward ang halos lahat tungkol sa kanyang sarili maliban sa pagkakaroon ng natitirang kaluluwa ng Dragon Ancestor. Sa harap ng isang dalubhasa sa entablado ng mahusay na sasakyan, hindi na kailangang magtago ng labis, lalo na kung ang intensyon nito ay tulungan siya. Gayunpaman, hindi pa rin niya binanggit ang pagkakaroon ng natitirang kaluluwa ng Dragon Ancestor. Kahit nasa loob ng Sun Moon Sect, alam lang ng mga tao na natanggap niya ang legacy ng Dragon Ancestor at ang Dragon Ancestor ay minsan nang nagpakita sa pamamagitan niya. Hindi nila alam na ang natitirang kaluluwa ng Dragon Ancestor ay palaging nasa loob niya. Ito ang pinakadakilang sikreto niya. Sa ngayon, sinabi niya lang kay Miranda ang tungkol dito. Kabanata 905, nasa sabik si Ricardo. Bukod sa pagkakaroon ng natitirang kaluluwa ng Dragon Ancestor, hindi sinabi ni Ricardo kay Mona Woodward ang tungkol sa Dragon Soul Immortal Technique, Dragon Emperor's Canon, o Dragon Gaze Heavenward Technique. Itinuring din ni Ricardo ang tatlong pinakamataas na pamana na ito bilang kanyang sariling mga lihim. Ang pangunahing dahilan ay hindi niya maipahayag o maiparating ang mga pamamaraang ito sa iba, kahit na sa pamamagitan ng paghahatid ng kaisipan. Kaya, kahit na gusto niyang sabihin kay Mona Woodward, hindi niya maiintindihan ang mga diskarteng ito na partikular na sapat upang may angkop ang anuman para sa kanya. Dahil wala itong kabuluhan, nagpasya si Ricardo na huwag na silang banggitin. Matapos pakinggan ang sariling paliwanag ni Ricardo, tumingin sa kanya si Mona Woodward na puno ng kinang. Siyempre, ang kinang na ito ay walang kinalaman sa romantikong damdamin sa pagitan ng mga lalaki at babae. Parang naramdaman niyang nakahanap siya ng kayamanan. Napakagaling. I'm really looking forward to see what I can turn you into. Nakangiting sabi ni Mona Woodward.
Sa tabi niya, ngumisi din si Master Cassian habang sinusukat ang Ricardo, na parang sinusuri ng isang iskultor ang isang hilaw na jade. Pagkatapos noon, nag-isip si Mona Woodward ng mahabang panahon at binuo ang unang yugto ng plano sa pagpapahusay ng lakas ng Ricardo. Sa ngayon, ang iyong lakas ng chi refinement ay ang iyong pagkukulang. Gamit ang Thunder at Lightning power of the Way at Solid Earth Way, kapag bumuti ang iyong chi refinement strength, magiging mabigat ang iyong combat power. Kaya, mag-a-apply ako ng immortal level na martial technique mula sa Order Warden Organization para mapabilis ang iyong cultivation. Bilang karagdagan, may mga mapagkukunan tulad ng Fragments of Rules at Enlightenment Fruit of Body para tulungan kang makapasok sa Shattered Void Realm. Nagbibilang si Mona Woodward sa kanyang mga daliri habang nagsasalita. Ang cultivating martial techniques ay talagang may mga grade division, mortal, profound, heaven, at immortal. Kung mas mataas ang kalidad ng martial technique, mas magiging malakas ang cultivated strength at true chi, at mas mabilis ang cultivation speed. Gayunpaman, nililinang ni Ricardo ang Dragon Soul Immortal Technique at walang pakialam sa mga ito. Dati, tinuruan niya si Nora, Miranda, at ang kanyang bayaw na mga diskarte tulad ng Fierce Phoenix Heart Sutra at Tiger Subduing Art, na pawang mga immortal level na martial techniques. Sa labas ng mundo, ang mga ito ay maituturing na napakahalagang mga pamamaraan ng Diyos. Kung hindi, ang kanyang bayaw at si Noah, na walang naunang cultivation foundation at nagsimula pa lang mag-cultivate sa kanilang 20s o 30s, ay hindi makakalusot sa core formation realm sa ganoong kaikling panahon. Nang makita ng Sun Moon Sect ang martial techniques na ibinahagi ni Ricardo, labis na nasasabik at naantig si Vinny. Kaya nang banggitin ni Mona Woodward ang pag-a-apply para sa isang immortal level na martial technique para sa kanya, si Ricardo ay medyo walang pakialam. Mabuti. Ay dadagdag ko na lang sa Library Pavilion, ng Sun Moon Sect, naisip ni Ricardo sa sarili. Gayunpaman, labis niyang inaabangan ang mga Fragment of Rules at Enlightenment Fruit ng body. Upang makapasok sa Shattered Void Realm, dapat umasa sa sarili upang lumikha ng isang natatanging panuntunan batay sa paggaya sa mga panuntunan ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng sariling likhang panuntunang ito ay maaaring bumuo ng isang domain na lumalaban sa iba pang mga patakaran sa nakapaligid na mundo, na nagpapahintulot sa sariling panuntunan na gamitin ang pinakamalakas nitong kapangyarihan sa loob ng lugar na iyon, kahit na ginagawa itong ang tanging epektibong panuntunan. Halimbawa, ang sinaunang domain ng Blood Clan ay sakop ng panuntunan sa pagpatay na iniwan ng Blood Ancestor. Siyempre, ang paglikha ng sariling tuntunin ay hindi puro, orihinal. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng paggaya sa mga umiiral na panuntunan ng langit at lupa. Halimbawa, kasalukuyang pinagkadalubhasaan ni Ricardo ang Thunder at Lightning power of the Way at Solid Earth Way. Maaari niyang subukang lumikha ng sarili niyang kulog o pamamahala sa lupa sa hinaharap. Sa batayan na ito, kakailanganin din niyang maunawaan ang hindi bababa sa isang pamahalaang banal na kakayahan, na tumutugma sa kanyang sariling panuntunan upang makapasok sa Shattered Void Realm. Mga Fragment of Rules at Enlightenment ang Fruit of Body ay mga banal na bagay na tumutulong sa mga powerful Hollow Void Cultivator na lumikha ng sarili nilang mga panuntunan. Ang mga ito ay kabilang sa pinakamahalagang mapagkukunan ng paglilinang. Ang organisasyong Order Warden ay talagang paspusang alagaan ang mga binhi ng Star Path na ito. Salamat, ate. Pasasalamat na sabi ni Ricardo na may kasamang excited na ekspresyon. Ikanaway ni Mona Woodward ang kanyang kamay at nagpatuloy, ang iyong pinakamalaking kalamangan sa ibang mga binhi ng Star Path ay ang iyong pisikal na lakas. Hindi ko akalain na sa panahong ito ng pagbaba ng mga batas ng mahika, kung saan halos wala na ang mga diskarte sa pagpino ng katawan at napakabihirang mga materyales para sa pagpapapino ng katawan, maaari pa ring sanayin ng isang tao ang kanilang katawan sa ganoong lawak. Mukhang hindi dapat maliitin ang Sun Moon Dual Cultivation Technique na ito. Sumisipsip ng kapangyarihan ng araw at buwan para palakasin ang katawan at kaluluwa. Ito ay talagang isang banal na pamamaraan. Wala akong magandang paraan para matulungan kang sumipsip ng power of the sun and moon,
pero makakahanap ako ng body refining martial technique para sa iyo. Ang organisasyon ng Order Warden ay nagpapanatili ng isang pamamaraan ng kamao na tinatawag na Divine Beast Wilderness's Feast. Ito ay isang body refining martial technique na nangangailangan ng malakas na pisikal na lakas upang mailabas ang kapangyarihan nito. Ito ay ginawa para sa mga body refiners. Sa tingin ko ito ay nababagay sa iyo ng husto. Sinasabi na kapag nilinang sa kasakdalan, maaari itong magbago ng iba't ibang pisikal na kakayahan ng Diyos na lumalaban sa langit. Paliwanag ni Mona Woodward kay Ricardo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ricardo sa pananabik habang sabik na pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Wow! Isang espesyal na body refining martial technique. At maaari itong mag-evolve ng iba't ibang pisikal na banal na kakayahan. Dahil natikman na ang mga benepisyo ng divine ability ng Sky Shaker, labis na sabik si Ricardo para sa mas maraming pisikal na divine na kakayahan. Ang kapangyarihan ng divine ability ng Sky Shaker ay direktang nalampasan ang kapangyarihan ng pamamahala ng iba pang cultivator. Siguro, ang iba pang pisikal na banal na kakayahan ay hindi rin mahina. Ang sumakay sa organisasyon ng Order Warden ay talagang mahusay. Mabuti. Magaling. Ate, kailan ko makukuha ang mga mapagkukunang ito? Naiinip na tanong ni Ricardo, mas magiliw ang tono nito kaysa kanina. Inikot ni Mona Woodward ang kanyang mga mata sa kanya, "You brat, calling me sister so sweetly now. Maghintay ng kaunti. Kailangan kong bumalik at mag-apply para sa pag-aproba bago ibigay ang mga ito sa iyo. Aabutin ng hindi bababa sa 2 o 3 linggo. Pansamantala, huwag kang magpabe sa iyong paglilinang." Nang marinig ito, bumulong si Ricardo sa loob, application at approval. Bakit napakagulo nitong organisasyong Order Warden? Ngunit ang kanilang kahusayan ay hindi masama. 2 o 3 linggo. Kaya kung maghintay. Kabanata 906, Dragon Eyes. Sige, ngayon pag-usapan natin kung anong uri ng armas ang gusto mo. Bilang karagdagan sa mga mapagkukunan ng paglilinang, ang organisasyon ay gagawa din ng isang banal na sandata na partikular na angkop para sa bawat isa sa inyo na mga binhi ng Star Path. Sa sandaling ito, ikanaway ni Mona Woodward ang kanyang kamay at nagsalita. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng makahulugang tingin si Master Cassian. Klang, klang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ikanaway ni Master Cassian ang kanyang malaking kamay, nagbuhos ng isang tumpok ng mga ores mula sa kanyang storage artifact. Ito ay 2,000 libra ng extraterrestrial meteorite na bakal, na umiral sa libu-libong taon. Ang mga armas na huwad mula rito ay maaaring bumuo ng kanilang sariling espiritualidad, na kilala bilang espiritu ng sandata. Siyempre, tutulungan din kitang kunin ang isang bahagi ng iyong kaluluwang enerhiya at ipasok ito sa sandata, na bubuo sa espiritu ng sandata gamit ang iyong kaluluwa, na ginagawa itong banal na sandata na iyong nakagapos sa buhay na sandata. Bilang isang dalubhasa sa pagpino, si Master Cassian ay nagsalita ng may pagmamalaki. Hindi na kailangang kunin ang aking kaluluwa. Nagkaroon na ako ng pagkakataon noon at mayroon na akong sword spirit na magsisilbing weapon spirit. Nang marinig ito, mabilis na sumagot si Ricardo. Mas maganda pa yan. Ngayon, suriin natin kung anong sandata ang pinakaangkop para sa iyo. Tumango si Master Cassian at hindi na pinag-isipan ang isyo, anong armas ang ginamit mo dati? Isang saber. Ngunit nararamdaman ko na ang ganitong uri ng sandata ay hindi na angkop para sa akin. Sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, pinalakpak ni Mona Woodward ang kanyang mga kamay at sinabing, "Mabuti. Sa tingin ko ang iyong armas ay dapat umakma sa iyong malakas na pisikal na lakas. Dapat din itong ipares ng maayos sa physical combat technique ng Divine Beast Wilderness's Feast. Kaya, paano ang mga gauntlets? Hand armor o gauntlets?" Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ricardo. Dati, pinag-iisipan niya kung anong uri ng sandata ang dapat niyang gamitin sa hinaharap. Sa napakalakas na katawan, ang mga ordinaryong sandata ay hindi kasing tigas ng sarili niyang katawan. Mas mabuting gamitin ng diretso ang kanyang mga kamao at paa.
Bukod dito, hindi siya sistematikong natuto ng anumang saber o sword techniques, kaya hindi masyadong angkop sa kanya ang mga armas. Ngunit ang kanyang mga kamao at paa ang pinaka-natural na gamitin niya. Mga gauntlets. Mukhang bagay sila para sa kanya. Mabuti. Napakahusay ng mungkahi ni ate. Ang hand armor o gauntlets ay magiging perpekto. Taos-pusong sumang-ayon si Ricardo. Sige, kung ganoon, gagawa kami ng pares ng hand armor o gauntlets para sa iyo. Ang pangunahing material ay ang 2,000 libra ng extraterrestrial meteorite na bakal. Bukod doon, kung mayroon kang anumang iba pang mga materyales, maaari mong ilabas ang mga ito. Kung maidaragdag ko ang mga ito, gagawin ko ang aking makakaya upang isama ang mga ito. Susubukan kong bigyan ng banal na sandata na ito ng mas makapangyarihang mga kakayahan o katangian. Tumango si Master Cassian at tumingin kay Ricardo na may nagbabagang mga mata. Dapat ba akong magbigay ng karagdagang materyales? Hindi ba dapat gawin iyon ng organisasyon ng Order Warden? Napakamot ng ulo si Ricardo na may pagdududa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mona Woodward at Master Cassian na imulat ang kanilang mga mata sa pagkagalit. Takaw kang brat. Itong extraterrestrial meteorite iron ay naibigay na para sa iyo. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Ang mga sandata na napik mula rito ay halos hindi masisira at makatiis pa sa mga pag-atake mula sa mga eksperto sa yugto ng Great Vehicle. Magagamit mo ito hanggang sa malampasan mo ang kapigatian ng walang anumang problema. Bukod dito, maaari itong maglagay ng espiritu ng sandata. Hindi pa ba sapat yun para sa iyo? Kung gusto mo ng anumang karagdagang mga materyales, hanapin ang mga ito sa iyong sarili. Kung ma-incorporate sila, gagawin ko. Kung hindi, sayang. Iritadong sabi ni Master Cassian. Hehe. Awkward na tumawa si Ricardo at napakamot sa ulo. Sa sumunod na segundo, nag-isip siya saglit at pagkatapos ay naglabas ng kaunting mga gamit sa kanyang storage bag. Ibinuhos niya ang lahat ng armas na nasamsam niya sa ilang eksperto na napatay niya noon. Mayroon ding sariling glacial dragon sword, na nasira sa kalahati pagkatapos ng mahabang paggamit. Bukod pa rito, nandoon ang lantang katawan ng Blood Ancestor Cain na nakolekta niya sa sinaunang vampire domain ng walang pag-aalinlangan. Bukod doon, nandoon ang itim na kadena na ginamit ni Sullivan laban sa kanya. Napagtanto na ngayon ni Ricardo na ang epekto nito sa silang power ay gumagana lamang sa mga eksperto sa ibaba ng Hollow Void Realm. Sa itaas ng Hollow Void Realm, ang mga eksperto na nakabisado ang kumpletong Heaven and Earth's rules ay hindi maaapektuhan ng itim na chain na ito. Kaya, ang item na ito ay hindi na masyadong mahalaga kay Ricardo. Sa ilalim ng Hollow Void Realm, kailangan pa ba niya itong itim na kadena? Maaari na ngayong ibagsak ni Ricardo ang sinuman sa ibaba ng kaharian na iyon sa isang suntok. Bukod sa itim na kadena, nag-alinlangan sandali si Ricardo ngunit kalaunan ay naglabas ng 2 higanteng mata. Ang 2 mata na ito, na mas malaki kaysa sa mga gulong ng kotse, ang natuklasan ni Ricardo sa ilalim ng Dragon Burial Peak ng Broken Pulse Sect. Nang makitang ibinuhos ni Ricardo ang napakaraming bagay ng sabay-sabay, parehong namangha sina Mona Woodward at Master Cassian. Susunod, sinimulan ni Master Cassian na suriin ang tambak ng mga bagay. Klang. Isa-isa niyang itinapon ang iba't ibang armas, kabilang ang kalahating basag na glacial dragon sword. Anong klaseng basura ito? Bakit mo inilabas? Naiinis na sabi ni Master Cassian. Maliwanag, ang mga sandata na ito na nasamsam, ni Ricardo ay hindi mahuli ng mata ng Master Refiner na ito. Sa bandang huli, 2 gamit lang ang kanyang itinago. Sila ang itim na kadena at ang pares ng mga higanteng mata. Ang itim na kadena na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Ayon sa alamat, ito ang kapangyarihan ng isang banal na hayop na tinatawag na Heaven Blocking Beast, na nagsilbi sa ilalim ng demonyong Diyos na si Chiyu. Anak, saan mo nakuha yan? Tanong ni Master Cassian na may pagtataka habang hawak ang itim na kadena. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo ngunit sumagot ng totoo, ito ay isang kayamanan ni Sullivan,
ang Visect Master ng Broken Pulse Sect. Oh! Nagtaas ng kilay si Master Cassian pero hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ay tumingin siya sa pares ng higanteng mga mata na may bakas ng pagkamangha sa kanyang mukha. Kung hindi ako nagkakamali, Dragon Eyes ito. Naglalaman ang mga ito ng hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya. Kung maaari nating i-extract ito at ipasok ito sa banal na sandata, ang mga epekto ay hindi maiisip. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Master Cassian. Galing din sa Broken Pulse Sect. Sagot ni Ricardo. Kabanata 907, apat na elemento ng banal na apoy. Nang marinig ang mga salitang, Dragon Eyes, napuno ng iba't ibang haka-haka ang isip ni Ricardo. Dragon Eyes. Hindi kaya nahukay sila mula sa bangkay ng Dodror Dragon. Ang mga mata kayang ito ay pag-aari ng Dragon Ancestor. Pagkatapos ng lahat, nalaman niya mula kay Vinny na ang Dodror Dragon ay pinatay ng maalamat na ninuno ng Broken Pulse Sect, ang Celestial Emperor Demon Youth. Hindi imposible na ang mga bahagi ng bangkay ng Dodror Dragon ay napunta sa pag-aari ng Celestial Emperor Demon Youth. Broken Pulse Sect. Nagpalitan ng tingin sina Master Cassian at Mono Woodward ngunit hindi na nagtanong pa. Ang mga sinaunang sekta na ito ay may mga sama ng loob sa loob ng libu-libong taon, at ang Order Warden ay hindi gustong makisali. Sige, ang dalawang bagay na ito ay gagawin. Gagawin ko ang mga materyales na ito kasama ng meteorite na bakal, pagsasamahin ang mga ito sa isa. Kung tungkol sa kung ano ang mga katangian at kakayahan ng banal na sandata na ito, hindi ko masasabi ng tiyak ngayon. Gayunpaman, upang ganap na pagsamahin ang mga materyales na ito, kailangan ko ng isa pang bagay. Wala ako nito, kaya kailangan mong ipunan ito ng mag-isa. Nag-isip sandali si Master Cassian bago nagsalita. Ano ito? Pakisabi sa akin, Senyor. Nagmamadaling tanong ni Ricardo. Tinatawag itong Four Elements Divine Fire, at least yun ang tawag ko. Maaari itong gawin sa ilalim ng sobrang espesyal na mga kondisyon sa mga lugar na may matinding init. Anyway, subukan mong hanapin ito. Kung talagang hindi mo ito mahanap, maaari ko pa ring pagsamahin ang itim na chain at dragon eyes, ngunit ang epekto ay maaaring makabuluhang bawasan. Mas maganda kung mahahanap mo. Narito ang isang imahe at iba't ibang katangian ng Four Elements Divine Fire. Gamitin ito para tulungan ang iyong paghahanap. Habang nagsasalita si Master Cassian, inihagis niya ang isang larawan kay Ricardo. Sa ibabaw nito ay isang apoy na naglalabas ng apat na magkakaibang kulay ng liwanag. Ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang mystical. Sige. Gagawin ko ang lahat para makolekta ito. Nagkibit balikat si Ricardo at sinabing, sige, yun lang muna. Kunin mo ito. Ibuhos ito ng iyong tunay na enerhiya, at maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Bukod dyan, isa rin itong storage artifact. Kung makatagpo ka ng anumang mga isyu o krisis, gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan ka bilang iyong gabay. Sa sandaling ito, iniabot ni Mono Woodward ang isang wrist guard kay Ricardo. Salamat. Nagningning ang mga mata ni Ricardo. Makalipas ang 2 oras. Si Ricardo at ang kanyang grupo ng 10 ay umalis sa organisasyon ng Order Warden at bumalik sa isang engranding bulwagan sa loob ng Kunlun Divine Mountains. Sa loob ng bulwagan, naghihintay na ang mga miyembro mula sa iba't ibang pamilya na kaanib ng binhi ng Star Path. Pagpasok ng 10, lahat ng mata ay nasa kanila. Paghanga, inggit, selos, sama ng loob. Ang mga titig na nakadirekta sa 10 maswerteng individual na ito ay lubhang nag-iba. Sa pagpasok ni Ricardo, naramdaman niya ang isang titig na puno ng matinding hinanakit sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Claudia na nakaupo doon. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Ricardo bago umiwas ng tingin. Para sa kanyang dating asawa, wala siyang ibang naramdaman kundi ang paghamak, pagkasuklam, at pagkabigo. Kahit na siya ang biological na ina ni Nora, si Ricardo ay walang nagtatagal na damdamin para sa kanya. Nang makita ang reaksyon ni Ricardo, halos matuyo ang ngipin ni Claudia sa alikabok. Ang kanyang mukha, na lalong naging kaakit-akit sa pamamagitan ng pagsasanay sa Nine-Tailed Disaster Technique,
ay bahagyang nabaluktot sa sama ng loob at mali siya. Ricardo, how dare you still look down on me? Hindi na ako si Claudia. Maghintay lang at tingnan. Kasunod nito, ang 10 binhi ng Star Path at ang kani-kanilang mga miyembro ng pamilya at sekta ay inakay palabas ng Kunlun Divine Mountains ng mga disipulo ng Kunlun Divine Mountain Sect. Opisyal na idineklara na tapos na ang kaganapan sa pagpili ng binhi ng Star Path. Dahil sa plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path, ang mga pamilya at sekta na ito ay hindi nasangkot sa anumang mga salungatan sa kanilang paglabas. Gayunpaman, ang Tian Shan Sect at Hudpid Sect ay naghintay ng walang kabuluhan sa kalahating araw. Natuklasan nila na hindi bumalik sa kanila si Savannah ngunit sa halip ay sumama kay Ricardo sa Sun Moon Sect. Savannah, saan ka pupunta? Isang elder na namumuno sa pangkat ng Hudpid Sect ang tumawag sa sandaling ito. Savannah, simula ngayon, hindi ka na alagad ng Hudpid Sect. Ikaw ay magiging isang pangunahing disipulo ng Tian Shan Sect, at ang posisyon ng Young Master ay magiging iyo sa hinaharap. Bumalik ka, anak. Saan ka pupunta? Si Elder Hunter mula sa Tian Shan Sect ay seryoso ring tumingin kay Savannah at sinabing, kanina, sa pamamagitan ng Mirror of Trials, nakita nilang tinulungan ni Savannah si Ricardo na patayin si Chase Quan. Dahil dito ay nagtanim ng matinding galit si Elder Hunter sa kanya dahil apo niya si Chase Quan. Gusto niyang lagapak ng buhay si Savannah para mailabas ang kanyang galit. Ngunit ngayon, siya at ang Hudpid Sect ay ganap na nagbago ng kanilang saloobin sa Savannah ng 180 degrees. Ang Savannah ay isa na ngayon sa mga binhi ng Star Path at makakatanggap ng malawak na pagsasanay mula sa organisasyon ng Order Warden. Bukod dito, sa pag-anunsyo ng organisasyon ng Order Warden ng planong proteksyon ng Seed of the Star Path sa lahat ng Ancient Martial Sects, hindi na nang-ahas si Elder Hunter na maghiganti sa Savannah. Sa mga sitwasyong ito, natural na gusto ng Tian Shan Sect na panatilihin ang Savannah sa kanilang sekta. Gayunpaman, sa harap ng kanilang time na pagsusumamo, mahinang umiling si Savannah. Paumanhin, nagpasya akong umalis sa Hudpid Sect at sumali sa Sun Moon Sect. Salamat sa iyong magandang alok. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ng mga miyembro ng Tian Shan Sect at Hudpid Sect. Anong sabi mo? How dare you betray your sect? Ang Hudpid Sect Elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na nagtanong nang marinig ito. Bakas din sa mukha ni Hunter ang matinding galit. Hindi ito pagtataksil. Di ba sabi mo kanina pinatalsik ako sa Hudpid Sect? At paghiwalayin mo ako kapag umalis ako sa Mirror of Trials para ipaghiganti si Chase Quan. Nanunuyang tanong ni Savannah. Bagamat hindi narinig ni Savannah ang mga salitang ito sa kanyang sarili habang nasa loob ng Mirror of Trials, ipinaalam sa kanya ni Elder Skywalker ang tungkol sa mga ito. Bilang binhi ng Star Path, ang pagtiyak sa kanilang kaligtasan ay una sa lahat para sa organisasyon ng Order Warden. Dahil ang Tian Shan Sect at Hudpid Sect ay nagpahayag ng masamang intensyon sa Savannah, pinayuhan siya ni Elder Skywalker na huwag bumalik sa Hudpid Sect para sa kaligtasan. Hindi nila alam na pumayag na pala si Savannah kay Ricardo na sumali sa Sun Moon Sect. Kabanata 908, mga turo bago umalis. Nang marinig ang mga salita ni Savannah, si Hunter at ang mga miyembro ng Hudpid Sect ay agad na nagmukhang malungkot. Isang kislap ng galit ang lumitaw sa mga mata ni Hunter. Ikaw na walang utang na loob na kawawa. Kung wala ang Hudpid Sect at Chase Quan, hindi ka rin magiging kwalipikadong lumahok sa tournament ng pagpili ng Seed of the Star Path. Ngayon, hindi lang ikaw ang naging sanhi ng pagkamatay ni Chase Quan, ngunit gusto mo ring lumipat ng katapatan. Kung ganoon, lilinisin ko ang sekta sa ngalan ng Hudpid Sect. Sa sandaling ito, naalala ng elder ng Tian Shan Sect ang eksena sa Mirror of Trials kung saan tinulungan ni Savannah si Ricardo. Ang kanyang panloob na sama ng loob ay lumundag ng walang hanggan. Kung papayag si Savannah na sumali sa Tian Shan Sect, ayos lang. Ngunit dahil hindi siya, kailangan niyang alisin. Paano niya hahayaan ang mga pagsisikap ng Hudpid Sect at ang pagsusumikap ng kanyang apo na makinabang sa iba? Whoosh! Kasabay nito, si Hunter, na puno ng layuning pumatay,
ay humampot sa Savannah gamit ang isang palad. Bilang isang elder ng isa sa apat na pinakamalakas na ancient sects, ang kanyang lakas ay napakabigat, na umabot sa late-stage Hollow Void. Sa kasalukuyan, si Savannah ay nasa early-stage Hollow Void lamang at malinaw na walang kapantay para sa kanya. Nang makitang inatake siya ni Hunter, agad na nagbago ang mukha ni Savannah. Sumimangot si Ricardo at akmang mamagitan. Smack! Gayunpaman, sa susunod na sandali, sinamahan ng isang magaan na tunog at ingay ng isang katawan na nakakabasag. Si Hunter, na akmang sasampalin si Savannah, ay direktang pinalipad, ang kanyang katawan ay nagkapira-piraso sa hangin. Sa isang iglap, napuno ng ambon ng dugo ang hangin. How dare you threaten ang binhing inalagaan ko? Nililigawan si kamatayan. Ang namagitan ay isang payat na matanda. Siya ang gabay ni Savannah. Sa pagharap sa pag-atake ni Hunter sa Savannah, ang gabay na ito ay hindi nagpakita ng awa at pinatay siya ng tahasan. Hayes! Ilang sandali, napuno ng ingay ng mga hingal ang eksena. Isang late-stage na Hollow Void Cultivator ang napatay sa isang sampal. Hindi. To be precise, nadurog siya. Mga kababaihan at mga ginoo, tulad ng nakikita mo, ang plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path ay hindi lamang para sa palabas. Bago makarating ang binhi ng Star Path sa Shattered Void Realm, walang sinuman ang pinapayagang saktan sila. Kung hindi, mahaharap sila sa walang awa na paglipol ng organisasyon ng Order Warden. Ngayon, isama mo ang iyong mga alagad at umalis ka. Sa sandaling ito, si Elder Skywalker ay nagsalita ng walang ekspresyon. Ngumisi siya sa loob, kahit kailan, laging may mga hindi alam ang kanilang lugar at pilit na nanliligaw sa kapahamakan. Nang kailangan niya ng isang tao na magpapakita ng isang halimbawa at ipakita ang determinasyon ng organisasyon ng Order Warden na protektahan ang binhi ng Star Path, si Hunter ay sumulong. Ngayon nakikita mo lahat. Ang sino mang gustong sakta ng binhi ng Star Path ay haharapin ang kapalaran at kahihinatnan. Sa isang sandali, ang mga pinuno ng mga sinaunang sektang ito ay nagpakita ng lahat ng pag-aalinlangan at takot. Sa pagtingin sa mga nabasag na bahagi ng katawan ni Hunter, bakas ng pangamba ang sumilay sa kanilang mga puso. Nang hapong iyon, sa isang maliit na bayan sa labas ng bundok Kunlun. Sa isang pribadong silid ng isang maliit na restaurant. Violet, hindi ka ba sasama sa akin sa Sun Moon Sect? Nakakunot noong tanong ni Ricardo habang nakatingin kay Violet na nagpaalam na pagkatapos nilang kumain. Si Violet ay nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ngayon ay nag-iisa na lang siya, walang maasahan. Sa puso niya, tinuring na ni Ricardo si Violet bilang pamilya, bilang isang kapatid. Ang pakiramdam ng koneksyon ng dugo ay hindi maaaring magsinungaling. Kung tutuusin, magkadugo sila. Akala niya pagkatapos ng tournament na ito, siguradong susundan siya ni Violet sa Sun Moon Sect. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng ilang hindi pagkakaunawaan sa daan, ang kanilang suporta sa isa't isa sa Mirror of Trials ay tunay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinahayag ni Violet ang kanyang pagnanais na makipaghiwalay sa kanya. Oo. Hindi ako pupunta sa Sun Moon Sect. Gusto kong tuklasin ang paligid. Baka makakita pa ako ng mga pagkakataon. Ang aking kakayahan ay mapurol. Ang pananatili sa isang lugar at pagsunod sa mga nakagawian ay hindi matalino. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinadong tingin. Pero deep inside, bakas pa rin ang puot na nagpapasakit sa puso ng isang tao. Palagi niyang gustong ipaghiganti ang kanyang lolo at ama. At ang paggalugad kung saan-saan ay isa ring mungkahi mula sa gabay ni Violet. Dahil sa kasalukuyang pag-iisip ni Violet, hindi siya nababagay para sa tahimik na paglilinang sa isang lugar. Sa pamamagitan lamang ng tuloy-tuloy na mga laban at pakikipagsapalaran ay makakaayon siya sa kanyang estado ng pag-iisip. Ito, sige. Hindi kita pipilitin. Mataas ang langit at malayang lumilipad ang mga ibon. Basta, ingatan mo ang sarili mo. By the way, bago ka umalis, may ibibigay ako sa'yo. Pagkarinig nito, hindi na nagpumilit si Ricardo. Pinaupo na lang niya si Violet sa isang upuan, pakalmayan ang kanyang isip, at buksan ang kanyang puso.
Sa isang sandali, huwag mong pigilan ang iyong isip. Kung may tiwala ka sa akin. Ipinatong ni Ricardo ang kanyang kamay sa ulo ni Violet at mahinang sinabi. Oo, may tiwala ako sa iyo, kuya. Tumango si Violet at nakipagtulungan sa pagpikit at pagbukas ng isip. Sa sumunod na segundo, naramdaman niya ang pag-akyat ng kamalayan sa kanyang memorya, na ipinaramdam sa kanya na parang siya mismo ang nakararanas nito. Lumalabas na ginagamit ni Ricardo ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang maihatid ang Sun Moon Dual Cultivation Technique sa isip ni Violet sa pamamagitan ng consciousness transmission. Maya-maya ay inalis na ni Ricardo ang kamay niya at nagmulat din si Violet. Sun Moon Dual Cultivation Technique. Kapangyarihan ng araw para sa pagpapadalisay ng katawan, kapangyarihan ng buwan para sa pagpapadalisay ng espiritu. Napakagandang martial technique. Kumikislap sa tuwa ang mga mata ni Violet habang bumubulong sa sarili. Sa sumunod na segundo, tumingin siya kay Ricardo nang may malalim na pasasalamat at damdamin. Kahit na ang isang tanga ay malalaman kung gaano kalaki ang mapapahusay ng martial technique na ito sa kanyang mga kakayahan. Bukod dito, bilang isang inapo ng Ancient Willis family na may bakas ng Dodror Dragon na bloodline na dumadaloy sa kanyang mga ugat, maaaring ganap na linangin ni Violet ang Sun Moon Dual Cultivation Technique. Hindi tulad ni Savannah, na maaari lamang sumipsip ng power of the moon para mapahusay ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang napakalakas na martial technique ay ibinigay sa kanya ni Ricardo nang walang anumang reserbasyon. Ito ang unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang lolo at mga magulang na naramdaman ni Violet ang tunay na pagmamahal. Kuya. Hindi na alam ni Violet ang sasabihin. Salamat, parang namumutla ka. Ang lahat ng kanyang mga salita ay naging isang tawag, kapatid. Magsanay ng mabuti at maging malakas. Magsikap tayo para sa araw kung saan makakasama nating magkakapatid ang pamilya ng sinaunang Willis at ayusin ang ating mga marka. Ngumiti si Ricardo at tinapik ang balikat ni Violet habang nagsasalita. Oo. At kapatid, dapat mong bawiin ang posisyon ng ulo ng pamilya. Bilang tagapagmana, dapat mong pamunuan ang aming pamilya upang bumangon muli. Nangako ka sa akin. Nakangiting sabi ni Violet. Dahil sa puot, palaging pinipigilan ang kanyang kalooban. Sa sandaling ito, nadala ng emosyon, tila umangat muli ito ng bahagya. Sa kanyang magandang mukha ay muling lumitaw ang isang pahiwatig ng kanyang dating pagiging mapaglaro. Habang buhay na hangarin ng kanyang lolo na si Hayden Willis na maibalik ang tagapagmana na mamumuno sa kanilang pamilya at bumangon muli. Ngayon, bukod sa paghihiganti, nangako rin si Violet na tutuparin ang hiling ng kanyang lolo. Oo, nangako ako sa iyo at hindi ko nakakalimutan. Seryosong tumango si Ricardo at siniguro siya. Kabanata 909, nakakalokang balita. Pagkaalis ni Violet, sina Elder Fiery Dragon at Win ay sabik na tumingin kay Ricardo. Nag-aapoy ang kanilang mga mata sa pag-asa. Alam ni Savannah ang itinuro ni Ricardo kay Violet, kaya hindi na niya ito inisip pa. Huwag kang mag-alala, kapag bumalik tayo sa sekta, itatak ko ang Sun Moon Dual Cultivation Technique ng aking espiritual na kapangyarihan upang matutunan ito ng lahat ng mga disipulo. Sa panahong iyon, ang kabuuang lakas ng Sun Moon Sect ay walang alinlangan na makakakita ng napakalaking pag-unlad. Ngumiti si Ricardo kina Elder Fiery Dragon at Win, na nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Ang Sun Moon Sect, sa kasagsagan nito, ay maaari pang ang kalabanan ang organisasyon ng Order Warden. Isang araw, maakay ba niya ang sekta pabalik sa dati nitong kaluwalhatian? Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, agad na nagpakita ng pananabik sina Elder Fiery Dragon at Win. Puno ng sigla ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Ricardo. Sa Seed of the Star Path Selection Tournament na ito, sina Sylvester Stewart at Erasmus Stewart ay kalunos-lunos na pinatay ni Eric Graves. Ito ay walang alinlangan na malungkot na balita para sa kanila. Ngunit si Ricardo ay naging isang binhi ng Star Path, ang pagsali ni Savannah, at ang balitang ibabahagi ni Ricardo ang Sun Moon Dual Cultivation Technique ay lubos na naibsan ang kanilang kalungkutan. Kung ikukumpara sa masamang balita, ang magandang balita mula sa tournament ng pagpili ng Seed of the Star Path na ito ay mas malaki.
Matapos ang unang pananabik at kagalakan, inayos ni Elder Fiery Dragon ang kanyang mood. Naging seryoso ang kanyang mukha na may bakas ng galit habang sinabi niya. By the way, young master, hindi ko sinabi sa iyo noon dahil ayokong maapektuhan ang mood mo. Ang Sun Moon Isle ay dati nang inatake ng reclusive Willis family. Nang marinig ito, agad na nanlamig ang mukha ni Ricardo. Kinakabahan at nag-aalalang tanong niya, anong nangyari? Paano ang sekta? Ano ang naging resulta? Panay ang tono ni Elder Fiery Dragon habang sinasabi niya, huwag kang mag-alala, young master. Bagaman mayroong ilang hindi maiiwasang casualty sa sekta, wala sa mga pangunahing miyembro ang namatay. Naprotektahan din ang iyong pamilya at lumabas na hindi nasaktan. Gayunpaman, si Senior Vinny ay malubhang nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling, ngunit hindi ito masyadong seryoso. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, nagpakawala ng mabigat na buntong hininga si Ricardo, kahit na baka sa kanyang mga mata ang pagtataka habang sinabi niyang, malubhang nasugatan si Senior Vinny. Paano ito posible? Nasa tuktok na siya ng late-stage Hollow Void, kalahating hakbang lang ang layo mula sa pagpasok sa Shattered Void Realm. Sino kaya ang nakasakit sa kanya ng ganito kalubha? Sa sandaling ito, malamig na umungol si Elder Fiery Dragon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng magkahalong takot at matinding galit. Ito ang pamilya ng sinaunang Willis. Napakalupit nila kaya nagpadala sila ng eksperto sa mid-stage fragmented void. Ang ekspertong ito ang malubhang nasugatan si Senior Vinny. Kung hindi ako nagkakamali, ang orihinal na target ng mid-stage fragmented void expert na ito ay ang iyong pamilya. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Ricardo. Nabaliw ang pamilya ng sinaunang Willis. Isang makapangyarihang fragmented void na eksperto ang talagang gumawa ng hakbang. Hindi ba sila natatakot sa kamatayan? Ang kanyang puso ay tumibok ng husto habang siya ay nagpatuloy, dahil ang isang makapangyarihang fragmented void na eksperto ay gumawa ng isang hakbang, paano ito naging hindi nasaktan? Sino kaya ang pumihil sa kanila? Maaaring ang organisasyon ng Order Warden ay namagitan sa oras. Sa puntong ito, ang mukha ni Elder Fiery Dragon ay nagpakita rin ng hindi makapaniwala. Umiling siya at sinabing, hindi ganoon kabilis dumating ang organisasyon ng Order Warden. Pagkatapos ng lahat, ang Sun Moon Isle ay malalim sa karagatang Pasipiko. Ito ay, ang asawa mong si Miranda ang pumatay sa ekspertong iyon sa mid-stage fragmented void. Ano? Asawa ko? Totoo ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Ricardo sa hindi makapaniwala. Nang marinig ito, ipinakita rin ni Savannah sa tabi niya ang pagtataka at pagkakomplikado sa kanyang magagandang mata. Sa isip niya, naalala niyang nakita niya noon si Miranda, na mukhang Maislan. Bagamat malakas ang presensya ni Miranda, naisip ni Savannah na isa lamang siyang ordinaryong babae. Paano mapapatay ng ganoong tao ang isang powerful fragmented void expert? Ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ilang sandali, nakaramdam si Savannah ng hindi pagkakaunawaan. Noong una, akala niya ay may kalamangan siya kay Miranda sa mga tuntunin ng lakas. Ngunit kung totoo ito, paano niya may kukumpara ang sarili kay Miranda? Ang pamilya ng sinaunang Willis. Umupo si Maximus doon na puno ng kawalan ng katiyakan ang mukha. Bakas sa mukha niya ang magkahalong gulat at hindi makapaniwala. Patay na si Ebenezer. Nabigo si Ebenezer na makuha ang pamilya ni Ricardo at namatay on the spot. Paano namatay si Ebenezer? Habang nagsasalita si Maximus, hinawakan niya ang leeg ng taong nakaluhod sa harap niya na may mabangis na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding ayaw at pagkabigla. Si Ebenezer ay isang dalubhasa sa mid-stage fragmented void. Nanganganib siyang lipulin ng organisasyon ng Order Warden para hulihin ang mga tao sa Sun Moon Isle ngunit nauwi sa kamatayan ng walang anumang natamo. Ang taong hawak ni Maximus ay may punit na damit at puno ng dugo. Siya ay isang elder mula sa reclusive Willis family na halos hindi nakatakas sa kanyang buhay mula sa labanan sa Sun Moon Isle. Ako, hindi ko rin alam. Tila nahanap ni Ebenezer kung saan nagtatago ang pamilya ni Ricardo at pinuntahan sila sa gitna ng isla nang may mangyari. Pero hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari.
Hindi ko talaga alam. Natatakot na sabi ng matanda sa pamilyang reclusive Willis. Walang silbi. Lahat kayo walang kwenta. Mamatay. Si Maximus ay nagradiated ng isang marahas na aura habang siya ay umuungal na galit na may baluktot na mukha. Hindi. Patriarch. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matanda sa pamilyang reclusive Willis habang siya ay sumisigaw sa takot. Basag. Thud. Sa sumunod na segundo, kinagat ni Maximus ang kanyang leeg, agad siyang pinatay. Patriarch, ano ang gagawin natin ngayon? Nakatanggap kami ng balita na si Ricardo ay naging isa sa mga binhi ng Star Path. Ang organisasyon ng Order Warden ay naglabas din ng plano sa proteksyon para sa Seeds of the Star Path. Ang sinumang maglakas loob na saktan sila ay walang awa na lilipulin ng Order Warden. Baka mapuksa pa nila ang buong angkan. Paano tayo makakagawa ng hakbang laban kay Ricardo ngayon? Bumalik si Archer mula sa Kunlun Divine Mountains at tinanong si Maximus na may seryosong ekspresyon. Damn it! Si Ricardo ay naging binhi ng Star Path. Wala na ba talaga tayong pagkakataon bago siya lumakas? Bakit naging ganito? Bakit kahit isang mid-stage fragmented void expert ay hindi magtagumpay? Si Maximus ay umungal sa pagkabigo, ang kanyang boses ay puno ng matinding ayaw. Present ang ilang makapangyarihang clan guardians mula sa ancient Willis family na nasa Shattered Void Realm. Si Michael, na nagtataglay ng early-stage fragmented void na lakas at bihasa sa panghuhula at hula, ay bumantong hininga at sinabing, ito kaya ang kapalaran. Ipinagpatuloy niya ang pag-aalala, kagabi ay nakita ko na ang pamilya ng sinaunang Willis ay maaaring humarap sa isang mas malaking sakuna sa lalong madaling panahon. Kung hindi mapangasiwaan ng maayos, ang aming pamilya ay maaaring mapahamak ng lubos. Gayunpaman, sa gitna ng nakakatakot na tanda na ito, tila may isang kislap ng pag-asa. Iniisip ko kung ano ang kislap ng pag-asa na ito. Nang marinig ito, naging hindi sigurado ang ekspresyon ni Maximus. Kabanata 910, Maximus's Obsession. Michael, sabi mo mas malapit ang kapahamakan ng pamilya. Posible bang dumating ito ng mas maaga? Hindi ba sinabing 5 taon na ang lumipas? Tanong ni Maximus, puno ng pagdududa at hinala ang boses niya. Ang mga pangunahing miyembro ng Ancient Willis family at ang powerful clan guardians na naruroon ay mukhang pare-parehong na alarma. Talaga. Ngayon, natatakot ako na sa loob ng 1 taon, ang aming Ancient Willis family ay haharap sa isang malaking sakuna. Kung hindi tayo mag-iingat, maaari tayong mapuksa. Siguro, nagkamali ako ng kalkula. Sabi ni Michael, kinokontrata ang kanyang mga pupils. Mali siguro. Napakalakas ng pamilya ng Ancient Willis, kahit na bumagsak si Ebenezer, mayroon pa rin tayong 5 powerful fragmented void expert na nagbabantay sa pamilya. Sino ang maaaring magdulot sa atin ng ganitong sakuna? Isang makapangyarihang tagapangalaga ng clan, na ang katayuan ay hindi bababa sa kay Michael, ay agad na nagpahayag ng kanyang mga pagdududa. Maaari ba itong organisasyon ng Order Warden? May isang tao na hindi maiwasang mag-isip-isip. Dapat ang organisasyon ng Order Warden. Kung hindi, kahit na ang pinakamalakas na sinaunang sekta tulad ng Kunlun Divine Mountains ay hindi maaaring sirain ang pamilya Willis. Hindi, dahil sa nagmanang si Ricardo na iyon, di ba? Kung ganoon, hindi natin siya dapat guluhin hanggang sa maabot niya ang fragmentation void. Ang tanging maaaring magdulot ng ganitong sakuna sa ating pamilyang sinaunang Willis ay ang organisasyon ng Order Warden. Ang bawat isa ay nagsimulang pag-aralan ang sitwasyon, bawat isa ay nag-aalok ng kanilang sariling mga opinyon. Ang hula ni Michael ay hindi maaaring hindi nagdulot ng isang alon ng takot at kaguluhan. Hindi na ba natin kayang hawakan ang mga inapo ng taksil na iyon? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Maximus, puno ng hinanakit at panlalamig ang mukha. Matapos paalisan ang lahat, tahimik na lumitaw ang isang figure sa tabi niya. Si Maximus ay may 4 na pinagkakatiwalaang aide, Shadow Dread, Asher Ghost, White Demon, at Asher Abyss. Dati nang namatay si Shadow Dread sa kamay ng 2 eksperto mula sa Ancient Winter Family, at ang White Demon ay pinatay ni Violet.
Ngayon, tanging Asher Ghost at Asher Abyss na lang ang natitira. Ang Asher Ghost, na nasa tuktok ng yugto ng Nascent Soul, ay hindi na nagawang harapin si Ricardo. Sa sandaling ito, ang figurang lumalabas sa harap ni Maximus ay walang iba kundi si Asher Abyss, ang pinakamalakas sa kanyang apat na pinagkakatiwalaang aide. Ang Asher Abyss na ito ay naging isang bata at magandang babae. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nanlalamig na tingnan, na parang nahulog sila sa isang nagyayelong kailaliman. Ang kanyang mga mata ay ganap na itim, tulad ng dalawang itim na butas na tila may kakayahang sumipsip ng kaluluwa ng isang tao. Bagamat ang Asher Abyss ay nasa mid-stage hollow void lamang na antas, siya ay nagtataglay ng napakahiwagang heaven and earth's rule, the law of nihility. Ang batas na ito ay hindi lubos na nagpahusay sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ngunit binigyan siya ng isang napakapambihirang banal na kakayahan, exile. Bagamat iba sa mga special na batas, pagkatapos gamitin ni Asher Abyss ang kanyang kakayahang, exile, maaari siyang lumikha ng pansamantalang espasyo. Sa sandaling hinailan niya ang kanyang target sa exile space na ito, walang nangyayari sa loob na ma-detect ng outside world. Sa madaling salita, sa mundong ito, ang Asher Abyss at sinumang mahayla sa exile space ay epektibong mawawala. Kahit na ang organisasyon ng Order Warden ay hindi maisip kung ano ang nangyari. Sa paglabas ng Asher Abyss, lumabas ang isa pang tao mula sa kalapit na silid. Isa ito sa mga elder ng reclusive Willis family, Elder of the Wicked Bone. Isa sa mga alipin ni Maximus. Elder of the Wicked Bone, oras na para maging kapaki-pakinabang ang mga magulang ni Ricardo. Ikaw at si Asher Abyss ay dapat pumunta sa Luco Orc West. Bukod dito, sasamahan ka nina Clive Wills at Master Colin. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwalang makakatakas si Ricardo. Maliban na lang kung maaari siyang manatiling walang malasakit kapag nakarinig ng balita tungkol sa kanyang mga magulang at hindi siya pumunta sa Cloudsea Mountain Base. Ang mga mata ni Maximus ay kumikinang sa kalupitan, mali siya, at kasakiman. Ang Jade Pendant Inheritance ay isang bagay na kailangan niyang makuha. Ito ay naging isang kinahuhumalingan para kay Maximus. Hindi siya titigil sa anumang bagay upang makamit ito, kahit na nangangahulugan ito ng matinding panganib. Siyempre, bilang tuso na parang ahas, gagawa rin siya ng masusing paghahanda. Ang pamilya ng sinaunang Willis ay haharap sa isang malaking sakuna sa loob ng isang taon. Isang kislap ng pag-asa na nakatago sa loob ng mga nagbabantang palatandaan. Sa palagay mo ang pag-iwas kay Ricardo at hindi pagpukaw sa organisasyon ng Order Warden ay ang kislap ng pag-asa. Sa aking pananaw, marahil ang pagkuha ng mana ni Ricardo ay ang kislap ng pag-asa. Naisip ni Maximus sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag. Samantala, sa kabila, sa loob ng Broken Pulse Sect, pawis na pawis si Sullivan, kumplikado ang kanyang ekspresyon. Sinong mag-aakala na itong Ricardo ay magiging binhi ng Star Path? Bukod dito, nagtataglay siya ng lakas na kayang durugan ang mga eksperto sa late stage na Hollow Void. Haha, bilang kanyang dating amo, malamang hindi ako kaparehas sa kanya ngayon. Si Sullivan ay tumawa ng masama sa sarili. Ang tunggalian ni Ricardo kay Leland sa Final Martial Arena ay napansin ng maraming ancient sects. Natural, nalaman din ito ng Broken Pulse Sect. Ang naruroon sa silid ay hindi lamang si Ernie, ang pinuno ng Broken Pulse Sect kundi isang lalaking nakasuot ng puting damit. Ang lalaki ay nagpakita ng gwapo at matikas tulad ng isang batang ginoo ngunit ang kanyang buong ulo ng puting buhok at malalim na mga mata ay nagpapahiwatig na siya ay malayo sa kabataan. Si Ernie, isang early-stage fragmented void expert at pinuno ng isang sekta, ay hindi umupo sa pangunahing upuan sa halip ay ibinigay ito sa lalaking ito na nakasuot ng puting damit. Oo, talagang nakagawa ng malaking pagkakaiba ang pagkakaroon ng manang iyon. Sa ngayon, huwag mong guluhin si Ricardo. Ang organisasyong Order Warden ay hindi pa kayang labanan ng ating Broken Pulse Sect. Kahit na hanggang sa makuha natin ang mga buto ni Dodror Dragon, huwag mong pukawin ang organisasyon ng Order Warden. Sabi ng lalaking nakaputing damit.
Naiintindihan. Magalang na sagot nina Ernie at Sullivan. Habang nag-uusap sila, nagbago ang tono ni Ernie habang tinanong niya ang lalaking nakasuot ng puting damit, bumagsak na si Ebenezer ng Ancient Willis family. Dapat ba tayong kumilos laban sa pamilya ng Ancient Willis? Sa puntong ito, kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ni Ernie. Nang marinig ito, umiling ang lalaking nakasuot ng puting damit, huwag magmadali. Sa isa pang 3 hanggang 5 taon, ilang elder ng Ancient Willis family ang magtatapos at mas maraming makapangyarihang fragmented void na eksperto ang mamamatay. Bagamat determinado kaming makuha ang mga buto ni Dodroar Dragon, hindi na kailangang magmadali. Pwede na tayong kumilos.